Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So mga minamahal, paisa lang ako Paisa lang ako dito. Oo, sa nagmamalines na si former House Speaker Pantaleon Alvarez. Di ba lagi niyang ini-insist na anti-corruption daw siya? Ayaw niya daw sa mga kurakot. Pero malaman-laman natin na anak niya nga mismo ang naglaglag sa kanya, na nagpapagawa siya ng napakagandang bahay, talagang high standard yung mga materials na ginamit, tapos yung dinadala niya lang daw doon, allegedly, ay yung mga kabet. Tama bang pag-uugali yun? So ito, ipapakita ko sa inyo nakikita nyo namang article na yan, mga minamahal. Pantaleon Alvarez son accuses him of infidelity using public funds for mistress. Pera ng government ang ginagamit. Hoy, mahiya ka naman. Tapos ngayon, boboses ka, tinitira mo itong si House Speaker Martin Romualdez na kurakot, kung ano-ano pa. Pero ikaw nga, ang lala mo Nagpapagawa ka ng mansyon, nagpapagawa ka ng bahay, quality talaga yung mga materials na mga ginamit dyan. Tapos ang dinadala mo, mga kabit mo, hindi ka ba nahihiya? Ang ating balita nga, dami nitong anak sa labas, totoo ba yon? Tanong lang po. 'Di ba? Habang nandun pa tayo mga minamahal sa kasikatan ng administrasyon ni former President Duterte at habang abala ang sambayan ng Pilipino dito nga po sa madugong war on drugs na modus, 'di ba, ni former President Duterte, abay merong iilang mga buaya, na abala din sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Namimili ng gamit nila, luho, ari-arian, 'di ba? Ang pangalan pa nga daw nito, allegedly, itong si former House Speaker Pantaleon Alvarez. Wala tayong magagawa. Best friend sila ni Digong 'di ba? And isa si Alvarez sa pinaka-maimpluwensyang tao sa politiko. Yes, mga minamahal, nung panahon ni former President Duterte. Pero magaling lang sumulot. 'Di ba? Itong si Gloria Macapagal Arroyo ng pwesto, nasulot niya itong si Pantaleon Alvarez at nais niya pang isulot itong si House Speaker pero hindi nangyari. Kung kaya't hindi nila napatupad, napatalsikin si President Bongbong Marcos. 'Di ba? So anyway, going back dito sa ating topic, yung pinakapunto lang natin dito, ang kapal ng lolo mo na makapagsabi na ayaw niya sa korupsyon, pero in the first place, ikaw mismo ay corrupt, according na din yan sa anak mo. Ngayon, pag-usapan natin itong mansyon na puno ng kababalaghan. Kasi doon sila naglalabas ng mga white cells kapag oras ng katlilibog. 'Di ba? May mga ganyang tao Kunyari, public official ka. Oy, by the way, meron tayong contractor na nakita, pangit-pangit ng muka. Hindi naman sa panlalait pangit-pangit ng muka, pero nakaasawa ng ganda-gandang babae. So, sa mga lalaki dyan, sikapin yung maging contractor para makahanap kayo ng mga chicks, 'di ba? Yung mga pitit, 'di ba? Na mga pangangatawan. So, ngayon, anyway, pag-usapan natin yung tawag dito, yung mansyon na ginamit para dalhin ang mga babae nitong political star na to. Nakilala na naman ninyo na in-expose ng kanyang anak na si Pantaleon Alvarez. Ngayon, ang tanong namin, makinig ka, saan galing ang perang ginamit mo pampatayo ng bahay para sa kabit mo? Tanong lamang po ito. 'Di ba? And nagkaroon pa yan ng extension. 20 hectares. Para kanino nga ulit yan? Para kay Jen Maliwanag. Totoo ba yon, Ma'am Jen? Na para sa'yo daw yung bahay na iyon. 'Di ba? Meron kang private mansion, tapos sa loob nun may 20 hectares botanical. Grabe, no? Sana all, mapapasana all ka na lang. Imported materials, perimeter walls, 'di ba? Tapos luxury finishes. Saan galing ang pondo?
Tanong lamang po. 'Di ba? Tapos suspicious din mga minamahal, yung mga properties niya diyan sa Siargao, 'di ba? Sa Samal, sa Davao City, na I think, gamit 'yan sa pangalan ni Mami Jenny. Oo, diyan nakapangalan 'yan, 'di ba? And magtataka kayo, wala namang negosyo itong si Pantaleon Alvarez. So, saan galing lahat ng pera? 'Di ba, na pinanggastos niya sa kanyang mga mansyon. Actually, sinampahan niya na yan ng kasong plunder. Oo, dalawa nga silang kinasuhan itong si Alvarez, tapos yung kanyang chief of staff na si Hubahib. Oh, sa anong kaso? Sa pamimili ng mga luxurious vehicles, mga minamahal na nakikita lang doon sa kanila sa Davao, tapos wala namang nakikita kung saan kinukuha ang pondo pambili ng kanilang mga mamahaling kotse. 'Di ba? Ito ngang si itong si Jeffrey Cabigon, kilala ninyo? History recap lang tayo Siya yung nag-claim na meron siyang direct knowledge. Kaya nga humingi siya ng WPP, Witness Protection Program, kasi anytime pwede siyang 'di ba mga minamahal? Ito namang si Alvarez at itong si Hubahib, syempre Duterte allies, malakas. Katulad ni Kibuloy. Tumakbo sa re-election, pero instead na sagutin yung mga katanungan, yung mga ipinupukol sa kanilang mga balibalita, ay nanatiling manahimik. Ano yan? Silent means yes. Yeah? So ngayon, in-expose siya ng kanyang kapwa Duterte. Kilala nyo itong si Paeldon? Yes, former custom. Oo, itong si Paeldon. Ngayon, ang kanyang ginawa, ibinilandra niya na itong si Alvarez ay isa ding corrupt public official. Pero, protektado ng Duterte administration. So, meaning, malaking kasinungalingan ang sinasabi nilang anti-corrupt daw sila. Kita naman sa itsura, di ba, mga minamahal? Itong si Pantaleon, ulit-ulit inaatake niya itong si House Speaker. Anong pang-atake niya? Corrupt daw, tapos pinoportray niya na kay linis-linis niyang tao, pero ngayon, lumalabas na ang katotohanan na isa din siya sa mga magnanakaw at nagnanakaw allegedly sa kaban ng bayan. Sa panahon ng mga Duterte, ang daming nangyaring mga anomalya. Sa mga circle niya, sa DPWH, sa Bureau of Customs, sa drugs, sobrang dami. Most of the scandal happens between 2016 to 2019. Yan po yung kung saan napakatindi ng power ni former President Duterte. At habang pinagkakatiwalaan sila ng mamamayang Pilipino, abay garapalan ng kanilang ginagawa. Niloloko kayo ng harap-harapan. Tanong ko dito, saan nyo ginamit ang pondo ng bayan? Sa mansyon ng kabit ba? Tanong lang po. At iilan? So, alright, kayo nang humusga. Naitopic ko lang kasi uso ngayon yung korupsyon It's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.